Hi guys, welcome back again for my channel. It's me again, Edel, and for today's video is another video. So for today's video nga guys is maghahati naman po ako ng kaalaman, lesson, and also tips. Yes. So for today's video nga guys, magbibigay ako ng 5 tips para guys maiwasan natin yung matambakan tayo ng hugasin na plato. It's, oh my god, very common problem to guys. Nakita din naman po guys sa ating mga news feed na hindi nga ako kumain pero pinuhugas ng plato. My God. Kahugas lang na, tambak na naman yung hugasan. So for today's video ay maghatid ako ng tip number 1 ay maghugas habang nagluluto si nanay. Siyempre guys, di ba pag tayo ay nagluluto, maraming mga materyales maraming materyales guys na nagamit tayo sa pagluluto. So kaya habang naghihintay po tayo na maluto yung ating niluluto, ay hugasan na po guys yung mga ginamit po nating materyales sa pagluluto. Katulad ng chopping board, kutsilyo, and iba pa. Kasi guys, sa ganitong paraan ay makakabawas na guys sa hugasin and hindi na makakasabay ang tambak pagkakain natin. So our tip number 2, hugasan agad matapos kumain. Guys, sanayan po natin yung ating mga sarili na hinugasan po natin kaagad yung plato pagkatapos po natin kumain. Huwag po nating patagalin or kasi guys, the more na pinapatagal po natin yung mga hugasin natin or the more natatambak po talaga at dudami po talaga. And also guys, mahirap na itong hugasan kasi guys, bakit? Kasi guys, yung mga mumo, yung piece of rice, yung mga ganyan, yung mumu nga guys, kapag natuyo guys, mahirap. So tip number 3, hati-hatiin ang gawain. So syempre guys, kung marami kayong kumakain sa isang bahay guys, is magkaroon po kayo or magtalaga po kayo ng tagahugas ng plato, which is for example, yung nanay mo sa Lunes maghugas. Next naman, yung tatay mo sa Martes maghugas. Next naman, si ate sa Miyerkules maghugas. Ganun guys, para hindi tayo gaano matambakan and merong naka-schedule guys, no? Merong naka-appoint na kung sino ang maghugas ng plato. They'll always kung ang sinasabi, pag tayo ay sama-sama or nagtutulungan, ang trabaho ay madali. Tip number 4, gumamit ng limitadong plato at utensils. Yun nga guys, dapat guys limit lang tayo kasi nga guys minsan guys may mga times na di ba yung baso for example may nakalagay diyan tapos hindi din guys gagamitin, kukuhaagin kahit siya din naman yung gumamit guys, hindi na yun gagamitin. Kukuhaagin siya ng baso para inuman. Dapat guys, limit lang dapat yung paggamit po natin ng ating utensils. Ganun guys, para ang ito ay guys, maiwasan natin yung mabilis tayong matambakan ng hugas. 5, and magkaroon po tayo ng regular na schedule. Like sa paghugas ng plato guys, kailangan po natin ng schedule. For example, syempre guys, yung paghugas ng plato talaga is 3 times a day naman po tayong kumakain. So syempre, 3 times a day din po tayong maghugas ng plato. Guys, ay marami ka natutunan for today's video. And maraming salamat guys sa patuloy nyo pong panonood sa akin. And I hope guys na manonood pa rin kayo sa akin mga susunod na video. And patuloy po tayong magtiwala at maniwala. Maraming salamat in paalam!